Hindi biro ang mensaheng ito dahil kung nakarating ka rito, ibig sabihin may dahilan ng Diyos kung bakit pinapakinggan mo ang panalangin ito ngayon. Marahil, ilang beses ka nang humiling ng kaginhawaan. Marahil, ilang gabi mo nang iniiyak ang bigat ng mga bayarin at utang. Marahil napagod ka na sa pakikipaglaban mag-isa at parang walang nakakarinig sa mga hinaing ng puso mo. Pero kapatid, ngayon ay kakaiba ito dahil hindi aksidente na narinig mo ang tinig na ito, kundi isang tanda na may pagbabagong paparating sa iyong buhay. Hindi mo ba naramdaman ang bigat sa balikat mo? Na tila wala ng kasunod na pag-asa? Ilang beses mo bang tinanong ang sarili mo kung kailan darating ang tulong? Ilang beses mo bang sinabi sa Diyos na hindi mo na kaya ngayon? Kapatid, oras na upang makita mo na hindi ka iniwan, oras na upang madama mo na may sagot sa mga dasal na iyon. Hindi biro ang gagawin ng Panginoon, sapagkat sa panalangin ito may nakatagong biyaya na magbubukas ng pinto ng kayamanan at kaginhawaan para sa iyo ngayong gabi o araw na ito. Kung kailan mo man marinig ang panalangin ito, ay maaaring maging simula ng iyong pagbabago at hindi mo na kailangang magduda, sapagkat hindi aksidente ang pakikinig, kundi isang tawag mula sa langit para sa iyo. Kapatid, hindi mo ba nararamdaman sa puso mo na may kakaibang kapayapaan habang inuulit ko ang mga salitang ito? Hindi mo ba nararamdaman na may paparating na kaginhawaan na hindi mo pa naranasan noon, kung kaya huwag mong isipin na mahirap o imposible dahil kayang-kaya ng Diyos na bigyan ka ng higit pa sa inaakala mo. Huwag mong isipin na ang panalangin ito ay isa lamang salita, dahil ang bawat katagang maririnig mo ay may kapangyarihang magdala ng biyaya sa buhay mo. Tandaan mo, hindi biro ang mensaheng ito. Kaya manatili ka hanggang dulo, dahil ang panalangin ito ay maaaring maging sagot na matagal mo nang hinihintay. Kaya tanungin mo ang sarili mo, handa ka na bang makita ang pera dumating sa hindi inaasahang paraan? Handa ka na bang maranasan ang himala na magbabago ng iyong pinansyal na buhay? Kung handa ka na manatili at makinig, dahil ito ang panalangin hindi mo dapat palampasin. Marahil iniisip mo kung bakit tila paulit-ulit ang iyong laban. Bakit kahit anong pagsisikap ay hindi sapat? Bakit kahit buong araw kang nagtatrabaho ay wala pa ring natitirang pera sa iyong bulsa? At bakit kapag may dumarating na biyaya ay bigla ring nauubos na parang hangin? Kapatid, hindi ba totoo na may mga gabing hindi ka makatulog dahil iniisip mo ang mga bayarin na dumarating sunod-sunod? Hindi ba totoo na kahit anong gawin mo ay parang hindi sapat ang kinikita mo para sa pamilya mo? Hindi ba totoo na may mga pagkakataon na naiisip mong sumuko at nagsasabi sa sarili mo na baka hindi na magbabago ang sitwasyon? Pero kapatid, narito ako upang ipaalala sa iyo na ang panalangin ito ay hindi aksidente, kundi tugon sa mga sigaw na itinago mo sa puso mo. Matagal ka nang umaasa na may mangyayaring pagbabago. Matagal ka nang nagdarasal na sana may dumating na ang tulong, at ngayong oras na ito ang mismong sagot sa lahat ng iyon. Kapag iniisip mo ang mga pagkakataon na halos mawalan ka ng pag-asa at wala kang masabihan dahil pakiramdam mo ay walang makakaintindi, tandaan mo na ang Diyos ay laging nakikinig. Tandaan mo na sa bawat hikbi ng iyong puso at bawat luha na bumabagsak sa iyong pisngi ay may langit na gumagalaw upang ipadama sa iyo na hindi ka nag-iisa. Hindi mo ba nararamdaman na may koneksyon sa pagitan ng mga salitang naririnig mo at ng mga pangarap na matagal mo nang inaasam? Naririnig ng Diyos ang mga sigaw ng iyong puso, at ngayon ay ginamit niya ang panalangin ito bilang kasangkapan para ipadama sa iyo na hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tapos ang laban, may bagong simula na inihahanda para sa iyo. Kung tatanungin kita, ilang beses ka nang naglakad papunta sa trabaho na dala ang bigat ng problema? Ilang beses ka nang napatingin sa langit at nagtanong, bakit ganito ang buhay?
Ilang beses ka nang umuwi sa bahay na walang ibang dala kundi pagod. At kaba pero ngayong oras na ito, hayaan mong ipaalala ko na may plano ang Diyos na mas mataas kaysa sa lahat ng iniisip mo, at iyon ay plano ng pag-asa, plano ng kaginhawaan at plano ng biglaang pagbuhos ng biyaya sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Kapatid, hindi mo ba nakikita ang larawan ng masaganang hapag na puno ng pagkain? Hindi mo ba naririnig sa iyong imahinasyon ang tawanan ng mga anak mong masaya dahil wala ng kakulangan? Hindi mo ba nararamdaman na may bagong pintuan ng oportunidad na dahan-dahang bumubukas sa harap mo? Ito ay hindi pantasya kundi pangakong buhay na nagmumula sa langit. Marahil sinasabi mo sa sarili mo na imposible na itong mangyari. Marahil iniisip mong huli na ang lahat dahil sa dami ng pagkukulang at pagkakamali. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, kapatid, na kahit ilang beses kang nadapa, kahit ilang beses kang natalo, at kahit ilang beses kang nawalan ng pag-asa, ay may Diyos na hindi nagsasawang bumangon ka. May Diyos na hindi nagbibilang ng iyong pagkakamali, kundi nagbubukas ng bagong kabanata ng tagumpay sa oras na yakapin mo siya at sa oras na maniwala ka na kaya niyang ibuhos ang kayamanang hindi mo inaasahan. Hindi ka ba napapagod na paulit-ulit ang parehong kwento ng kakulangan? Hindi ba oras na upang wakasan ng mga gabi ng pag-aalala? Hindi ba oras na upang simulan ang bagong kwento ng kasaganaan? Kapatid, maniwala ka dahil hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Ang panalangin ito ay tanda na ang iyong kwento ay babaguhin ng Diyos at magsisimula na ang kabanata ng saganang biyaya. Tandaan mo na ang bawat dasal na iyong binigkas noon ay hindi na sayang, bagkus ay itinabi upang sa tamang oras ay dumating ang masaganang kasagutan. At kapatid, narito na iyon ngayon. Kaya hinihiling ko sa iyo, manatili hanggang sa dulo ng panalangin ito. Huwag kang aalis. Huwag mong isara ang iyong puso. Dahil sa bawat katagang maririnig mo ay may kapangyarihang dumarating. Huwag kang bibitiw dahil maaaring sa mismong pagtatapos ng panalangin ito ay maranasan mo na ang himalang matagal mo nang hinihintay. Marahil hindi mo pa nakikita ngayon, pero sa diwa ng pananampalataya, ramdam mo na may liwanag na dumarating sa iyong buhay. Kapatid, huwag mong hayaang nakawin ng takot ang pagkakataong ito. Huwag mong hayaang ang mga alaala ng iyong mga kabiguan ay pigilan kang maniwala sa bagong simula na inihahanda para sa iyo. Huwag mong hayaan na ang mga salitang negatibo ng ibang tao ang magsara ng pintuan ng kayamanan na gustong ipasok ng Diyos sa iyong buhay, sapagkat ang panalangin ito ay hindi basta salita, kundi susi na magbubukas ng bagong kabanata ng masaganang pamumuhay. Kaya manatili ka hanggang dulo at hayaang ang bawat salita ay pumasok sa iyong puso at magbigay ng panibagong lakas at pag-asa. Ngayon, kapatid, oras na upang ipahayag ko sa iyo ang sikreto na matagal mo nang hinahanap. Ang panalangin ito ay hindi simpleng salita, kundi isang makapangyarihang pinto na magbubukas ng biyaya sa iyong buhay. Marami na ang nakarinig ng ganitong panalangin at nagpatotoo na sa hindi nila inaasahan biglang dumating ang tulong, biglang pumasok ang pera at biglang nawala ang kanilang mga alalahanin sa loob lamang ng ilang araw. Kapatid, hindi mo ba nais maranasan ang parehong himala? Hindi mo ba nais makita ang mga kamay ng Diyos na gumagalaw upang punuin ang iyong buhay ng kasaganaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalagang maniwala ka ngayon, dahil ang panalangin ito ay sisira sa mga kadena ng kakulangan at magbubukas ng pintuan ng yaman. Alam ko na marami kang narinig na pangako sa mundo na paulit-ulit lamang at walang resulta, ngunit ang panalangin ito ay kakaiba dahil hindi ito nakasalalay sa kapangyarihan ng tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos mismo.
Kapatid, ilang beses mo nang naramdaman na walang nakikinig sa iyo, ngunit ngayon mismong oras na ito ay nakikinig. Siya at ginagamit ang panalangin ito bilang kasangkapan upang maramdaman mo na hindi ka pinabayaan. Hindi mo ba nararamdaman ang apoy sa puso mo habang binabanggit ang bawat salita? Hindi mo ba nararamdaman ang kapayapaan na dumarating habang nakikinig ka? Ito ang patunay na kumikilos na ang langit sa iyong pabor. Kaya ang solusyon ay malinaw. Huwag mong ihiwalay ang iyong puso sa panalangin ito. Huwag mong isipin na imposible ang pagbabago dahil ang Diyos ay Diyos ng imposible at sa bawat pagbigkas mo ng mga katagang ito ay tila binabasag mo ang pader ng kawalan at binubuksan mo ang pintuan ng yaman na magdadala ng kasaganaan sa iyong tahanan. Kaya kung nararamdaman mo sa iyong puso ang bigat na gumagaan ngayon, tandaan mo ito ay simula na ng iyong kalayaan. Ito ay simula na ng pagbabago ng iyong pinansyal na buhay. Kapag nananalangin ka ngayon, kapatid, isipin mo ang mga utang na matagal mo nang pasan. Isipin mo ang mga gabing walang tulog dahil iniisip mo kung paano ka makakabayad. Isipin mo ang lahat ng iyon at hayaan mong sa bawat katagang iyong marinig ay matutunaw ang lahat ng iyon at mapalitan ng kasaganaan. Isipin mo na ang iyong wallet ay hindi na muling mauubusan. Isipin mo na ang iyong mga anak ay masaya dahil wala na kayong kakulangan. Isipin mo na ang lahat ng iyon ay unti-unting nagiging totoo dahil pinili mong maniwala. Ngayon, kapatid, habang nakikinig ka, hayaan mong sabihin ko ito. Kung nararamdaman mo sa puso mo ang kapangyarihan ng panalangin ito, huwag kang mag-atubili na ipahayag ang iyong pananampalataya. Isulat sa iyong isip at sa iyong labi ang salitang Amen, sapagkat sa paggawa nito ay hindi mo lamang pinapatunayan ang iyong pananampalataya, kundi inaanyayahan mo rin ang langit na kumilos ng mas mabilis para sa iyo. Tandaan mo, hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito dahil ang Diyos ay nasa iyong tabi. Ito ang sikreto. Kapatid, ang panalangin ito ay daan. Hindi mo kailangang mag-alala kung paano darating ang biyaya dahil ang Diyos ang bahala. Huwag mong isipin ang paraan. Huwag mong isipin ang oras dahil Siya ang kikilos sa paraang hindi mo inaasahan at sa oras na pinakakailangan mo. Kaya ngayon, oras na upang maniwala. Oras na upang yakapin ang biyayang nakalaan para sa iyo. At oras na upang sabihin sa iyong puso na simula ngayon, hindi na ako kakapusin, hindi na ako mababaon sa utang, dahil ang Diyos ko ay Diyos ng kasaganaan. Kapatid, samahan mo ako ngayon sa panalangin ito. Isara mo ang iyong mga mata kung kaya mo at hayaang ang iyong puso ang magsalita sa piling ng Diyos. Ama naming makapangyarihan, naririto kami ngayon. Lumalapit dala ang bigat ng aming pinansyal na buhay. Dala ang takot ng kawalan. Dala ang mga utang at dala ang mga gabi ng walang tulog. Ngunit ngayon ipinagkakatiwala namin sa iyo. Lahat ng ito alam naming hindi mo kami pababayaan. At sa panalangin ito ay kikilos ka upang palayain kami mula sa bawat tanikala ng kahirapan. Panginoon, pakinggan mo ang hinaing ng bawat pusong naririto sapagkat hindi biro ang aming pinagdadanan, hindi biro ang aming mga pagsubok, ngunit naniniwala kami na hindi biro rin ang iyong kapangyarihan na magbago ng aming kalagayan. Inaamin namin, Panginoon, na kami ay napagod na sa paulit-ulit na laban. Inaamin namin na minsan kami ay nawalan ng pag-asa at nakalimutang Ikaw ay Diyos ng saganang pagpapala. Ngunit ngayon bumabalik kami sa iyo, buong pusong naniniwala, buong pusong humihingi ng kapatawaran, at buong pusong umaasa na sa panalangin ito ay bubuksan mo ang langit para sa amin. O Diyos, nakikita mo ang aming tahanan. Nakikita mo ang aming mga anak. Nakikita mo ang aming mesa na minsan ay walang pagkain. Ngunit naniniwala kami na mula ngayon ay babaguhin mo. Iyon, naniniwala kami na hindi na namin mararanasan
Ang gutom at kakulangan bagkus ay saganang hapagpuno ng biyaya ang ihahanda mo para sa amin. Kapatid, sabayan mo ako at bigkasin sa iyong puso. Panginoon, alisin mo ang lahat ng utang ko. Panginoon, alisin mo ang lahat ng takot ko, Panginoon. Palitan mo ng kayamanan ang lahat ng kakulangan, Panginoon. Buksan mo ang pinto ng kalangitan at ibuhos mo ang yaman sa aking buhay. Kapatid, ulitin mo ito sa iyong isip sapagkat bawat kataga ay kapangyarihan at bawat kataga ay nagiging ilaw na pumapasok sa iyong tahanan. Isipin mo ngayon, kapatid, nakikita mo ba ang iyong wallet na puno ng pera? Nakikita mo ba ang iyong mesa na sagana sa pagkain? Naririnig mo ba ang tawanan ng iyong pamilya dahil wala ng kakulangan? Nararamdaman mo ba ang kagaanan sa iyong balikat na tila binunot ng Diyos ang lahat ng bigat na iyon? Iyon ay hindi imahinasyon, kundi pananampalataya. At ang pananampalatayang iyon ang susi upang makita mo ang himala, Panginoon. Nananampalataya kami na sa bawat salitang binibigkas ngayon ay may anghel na ipinapadala mo upang magdala ng kayamanan. Nananampalataya kami na sa bawat hikbi ay may kasamang biyayang dumarating. Nananampalataya kami na sa bawat pagbitaw namin ng aming mga pangamba ay kapalit nito ang kasaganaan na galing sa iyo. O Diyos, hindi kami nag-iisa sapagkat Ikaw ang aming kasama at Ikaw ang aming sandigan. Kapatid, hawakan mo ang iyong dibdib at sabihin sa sarili ko, ay hindi na mahihirapan ko, ay hindi nakakapusin ko, ay anak ng Diyos. At ako ay pagpapalain ko, ay karapat dapat sa yaman ko, ay karapat dapat sa kasaganaan ko, ay magiging malaya sa utang, at ako ay magiging sagana. Isipin mo ang mga salitang ito na tila pumapasok sa iyong kaluluwa at bumubuo ng bagong kwento ng tagumpay, Panginoon. Maraming beses kaming nadapa, maraming beses kaming nawalan ng lakas. Ngunit ngayon, binabangon mo kami ngayon. Binibigyan mo kami ng bagong lakas. Ngayon, binibigyan mo kami ng bagong pag-asa, Panginoon. Yakapin mo kami sa iyong pagmamahal at huwag mo kaming pabayaan. Yakapin mo ang aming pamilya at punuin mo ng kaligayahan at yaman ang aming tahanan. Kapatid, isipin mo ngayon ang iyong mesa, nakalatag ang pagkain na hindi nauubos. Isipin mo ang iyong aparador na puno ng damit. Isipin mo ang iyong wallet na laging may laman. Isipin mo ang iyong mga anak na hindi na umiiyak dahil sa kakulangan. Isipin mo ang sarili mo na masaya dahil wala ka nang iniisip na bayarin. Kapatid, iyon ay hindi lamang panaginip, kundi realidad na ihahanda ng Diyos para sa iyo kung maniniwala ka at mananatili sa panalangin ito. O Diyos, salamat sapagkat kahit sa aming kakulangan ay hindi mo kami iniwan. Salamat sapagkat kahit sa aming paghihirap ay kasama ka. Salamat sapagkat ngayon ay ipapakita mo sa amin na ang kayamanan at kasaganaan ay galing sa iyo. Salamat sapagkat ngayong araw na ito ay magsisimula na ang bagong kabanata ng aming buhay, kabanata ng kaginhawaan, kabanata ng kasaganaan, kabanata ng masaganang pamumuhay. At ngayon, kapatid, hayaan mong ulitin ko ang panalangin ito upang ito ay pumasok sa iyong puso. Panginoon, mula ngayon palayain mo ako mula sa lahat ng utang, Panginoon. Mula ngayon alisin mo ang lahat ng takot ko, Panginoon. Mula ngayon buksan mo ang pinto ng kalangitan at ibuhos mo ang kayamanan sa aking buhay, Panginoon. Mula ngayon, ipakita mo sa akin na hindi na ako mag-iisa sapagkat kasama kita. Kapatid, ramdam mo ba ang init sa iyong palad? Ramdam mo ba ang bigat na nawawala sa iyong balikat? Ramdam mo ba ang kapayapaan sa iyong puso? Iyon ay tanda na ang panalangin ito ay umabot sa langit at ngayon ay kumikilos na para sa iyo. Kaya huwag mong hayaan na mawala ang pananampalataya. Manatili ka hanggang dulo, sapagkat sa bawat salita ay may kasamang biyaya na dumarating sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, dinadala namin ang lahat ng aming takot at pagkabalisa sa iyong paanan. Dahil naniniwala kami na hindi mo kami bibiguin, batid mo ang bawat gabi na kami
ay nag-alala kung paano magbabayad ng renta, kung paano magbibigay ng pagkain sa aming mga anak at kung paano itatawid ang susunod na araw. Ngunit ngayong oras na ito, itinataas namin ang lahat ng iyon sa iyo. Naniniwala kami na mula sa oras na ito ay sisimulan mo nang baguhin ang aming kwento mula sa kawalan, patungo sa kasaganaan, mula sa utang, patungo sa kalayaan, mula sa takot, patungo sa kapayapaan. Kapatid, isipin mo ang bawat salita na parang apoy na dumadaan sa iyong puso at tinutupok ang lahat ng tanikala ng kakulangan. Isipin mo na sa bawat pagbigkas ng panalangin ito ay tila nagbabago ang hangin sa paligid mo, nagiging mas magaang, nagiging mas maliwanag at nagiging mas mapayapa. Ito ang tanda na ang Diyos ay kumikilos at nakikinig sa panalangin mo. Isipin mo na ang iyong tahanan ay napapalibutan ng liwanag na hindi nagmumula sa ilaw kundi mula sa kalangitan. Liwanag na pumapasok sa bawat sulok ng iyong bahay at nagdadala ng kasaganaan. Panginoon, nilalapit namin ang lahat ng aming utang, mga bayarin na matagal na naming pasan at mga obligasyon na nagpapabigat ng aming dibdib. Nilalapit namin ang lahat ng ito sa iyo at naniniwala kami na ikaw ang Diyos na nagbabayad ng lahat. Ikaw ang Diyos na nagtatanggal ng lahat ng tanikala at ikaw ang Diyos na magbubukas ng bagong pintuan ng biyaya. Naniniwala kami na mula ngayon unti-unti naming makikita ang milagro na magbabago ng aming kalagayan. Kapatid, sabayan mo ako sa pagbigkas, Panginoon. Ako ay malaya, Panginoon. Ako ay pinagpala, Panginoon. Ako ay magiging sagana, Panginoon. Hindi na ako kakapusin, Panginoon. Simula ngayon ang buhay ko ay magbabago. Ulitin mo ito, kapatid. Huwag kang mahiya kahit sa isip mo lamang, sapagkat bawat kataga ay humahampas sa langit at gumagawa ng tunog na naririnig ng Diyos. Naririnig niya ang panaghoy ng iyong puso. Naririnig niya ang pagtibok ng iyong dibdib na puno ng takot at pag-aalala, at sa mismong sandaling ito ay ipinapadala niya ang mga anghel upang magdala ng kapayapaan at saganang pagpapala. Isipin mo, kapatid, na sa bawat pinto ng iyong bahay ay may anghel na nakatayo at nagbabantay. Isipin mo na sa bawat hakbang mo sa iyong trabaho o negosyo ay may kasamang liwanag na nagtutulak sa iyo papunta sa tamang direksyon. Hindi ka na nag-iisa, sapagkat sa bawat paghinga mo ay may Espiritu ng Diyos na sumasama sa iyo. Panginoon, binubuksan namin ang aming mga kamay bilang tanda ng pagtanggap. Binubuksan namin ang aming puso bilang tanda ng pagtitiwala. At binubuksan namin ang aming isip bilang tanda ng pananampalataya. Naniniwala kami na sa pagbukas na ito ay walang makakapigil sa biyayang darating. Naniniwala kami na ang lahat ng pintuang sarado noon ay bubukas ngayon, at ang lahat ng pintuang bukas na ay lalo pang lalawak upang magbigay ng masaganang pamumuhay. Kapatid, isipin mo ngayon ang iyong bank account. Nakikita mo bang dumarating ang deposito? Nakikita mo bang lumalabas ang mga numero na hindi mo inaasahan? Nakikita mo bang nagiging totoo ang matagal mong pinangarap? Isipin mo na may tumatawag sa iyo upang ibigay ang trabahong matagal mong hinihintay. Isipin mo na may pinto ng negosyo na nagbubukas sa iyo nang hindi mo inaakala. Lahat ng ito ay maaaring mangyari, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng sorpresa at Siya ay may kapangyarihang magdala ng pera sa iyong buhay sa paraang hindi mo inaasahan, Panginoon. Yakapin mo ang bawat pusong nananalangin. Ngayon, yakapin mo ang bawat pamilyang naririto at ipakita mo na ang kanilang pananampalataya ay hindi mawawala ng saysay. Ipakita mo na ang kanilang panalangin ay hindi mawawala ng sagot, bagkus ay sisiklab sa kanilang buhay bilang patunay ng iyong kapangyarihan at pagmamahal. Kapatid, huwag kang mag-alala kung iniisip mo na hindi ka karapat-dapat sa yaman, sapagkat sa Diyos walang anak na hindi karapat-dapat. Huwag kang mag-alala kung iniisip mong maliit lamang ang iyong kaya,
Sapagkat sa Diyos walang maliit, sapagkat lahat ay pinalalaki niya. Huwag kang mag-alala kung iniisip mong huli na sapagkat sa Diyos walang huli, lahat ay nasa tamang oras at ngayon ay tamang oras na para sa iyo. Ulitin mo sa sarili, Panginoon, ako ay karapat. Dapat, Panginoon, ako ay mahal mo, Panginoon. Hindi mo ako pababayaan. Panginoon, ako ay anak mo at ako ay pagpapalain. Ulitin mo ito, kapatid, hanggang maramdaman mo na ang bawat salita ay pumapasok sa iyong puso at nagbabago ng iyong pananaw. Ngayon isipin mo, kapatid, na ikaw ay nasa isang malawak na bukirin, puno ng gintong butil ng palay. Nakikita mo ba ang araw na sumisikat at nagdadala ng liwanag sa iyong paligid? Nakikita mo ba ang hangin na dumarampi sa iyong balat at nagdadala ng kapayapaan? Nararamdaman mo ba na wala ng bigat sa iyong dibdib? Iyon ang larawan ng kalayaan, iyon ang larawan ng bagong simula. Iyon ang larawan ng kayamanang darating sa iyong buhay, Panginoon. Salamat sapagkat sa panalangin ito ay binago mo ang aming pananaw. Salamat sapagkat binuksan mo ang aming puso. Salamat sapagkat pinalaya mo kami sa lahat ng takot at kawalan. Salamat sapagkat ibinuhos mo na ang saganang pagpapala sa aming buhay. Kapatid, mula ngayon huwag ka nang matakot, huwag ka nang mag-alinlangan. Sapagkat ang Diyos na nagsimula ng panalangin ito ay siya ring Diyos na tatapos nito ng may tagumpay. Kaya magtiwala ka at maniwala ka na ang iyong kwento ay babaguhin at ang iyong buhay ay magiging patotoo ng kayamanan at biyaya na galing sa Diyos, Panginoon. Ikaw ang aming lakas sa oras ng kahinaan. Ikaw ang aming tanglaw sa oras ng dilim. Ikaw ang aming pag-asa sa oras ng kawalan. Kaya naman ngayon, ipinagkakatiwala namin ang lahat. Lahat ng aming iniisip, lahat ng aming pinapasan, lahat ng aming kinatatakutan at lahat ng aming pangarap. Naniniwala kami na ang lahat ng ito ay nasa iyong mga kamay at sa iyong mga kamay walang mawawala kundi lahat ay magiging buo at sagana. Kapatid, isipin mo ngayon na ang bawat problema ay inilalagay mo sa kamay ng Diyos. Isipin mo na lahat ng utang ay isang ibinababa mo sa paanan niya. Isipin mo na lahat ng kaba sa puso mo ay nilalagay mo sa kanyang palad. At habang inilalagay mo iyon, nararamdaman mo na parang may bigat na nawawala sa iyo. Parang may tanikala na pinuputol, parang may pintuan na unti-unting bumubukas. Kapatid, iyon ay tanda na ang panalangin ito ay gumagana at ang biyaya ay papalapit na, Panginoon, sa bawat katagang aming binibigkas. Ikaw ang gumagalaw sa aming buhay. Ikaw ang nagpapadala ng mga tao na magdadala ng solusyon. Ikaw ang nagbubukas ng mga pintuan na matagal nang sarado at ikaw ang nagsasara ng mga pintuan ng pagkatalo at kakulangan. Salamat, Panginoon, dahil alam naming hindi kami nag-iisa, alam naming hindi kami pinabayaan. At alam naming hindi pa huli ang lahat. Sabihin mo ngayon, kapatid, Panginoon, ako ay naniniwala. Panginoon, ako ay tatanggap, Panginoon. Ako ay magbabago. Panginoon, ako ay pagpapalain. Panginoon, simula ngayon ang aking buhay ay hindi na kagaya ng dati. Ulitin mo ito, paulit-ulit, hanggang sa maramdaman mo na ang kapangyarihan ay dumadaloy sa iyong puso. Nararamdaman mo ba, kapatid, ang liwanag na dumarampi sa iyo? Nararamdaman mo ba na ang lamig ng takot ay napapalitan ng init ng pag-asa? Nararamdaman mo ba na ang kadiliman ay unti-unting naglalaho at ang iyong paligid ay napupuno ng liwanag? Iyon ang tanda na ang Espiritu ng Diyos ay kasama mo at ang panalangin ito ay nagiging totoo para sa iyo, Panginoon. Binabasag mo ang lahat ng sumpa ng kahirapan, Panginoon. Winawasak mo ang lahat ng tanikala ng kakulangan. Panginoon, winawasak mo ang lahat ng pader na humahadlang sa aming pag-asenso. At Panginoon, itinataas mo kami sa bagong antas ng buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat alam naming ito ay simula ng bagong kabanata-kabanata ng kasaganaan, kabanata ng kalayaan at kabanata ng tagumpay. Kapatid, isipin mo na ikaw ay nasa gitna ng ulan.
Hindi ulan ng tubig, kundi ulan ng pera, ulan ng biyaya, ulan ng oportunidad. At bawat patak ng ulan ay bumabagsak sa iyo, bawat patak ay nagiging kasaganaan na pumupuno sa iyong buhay. Hindi mo na alam kung saan ito nagmumula dahil ito ay galing mismo sa Diyos. Isipin mo na nakataas ang iyong mga kamay at tinatanggap ang lahat ng iyon. Huwag mong pigilan, huwag mong tanggihan, sapagkat ang lahat ng ito ay ibinibigay sa iyo bilang tanda ng pagmamahal ng Diyos Panginoon. Ipinagkakatiwala namin ang aming kinabukasan sa iyo. Hindi na kami matatakot sa bukas, hindi na kami mababalisa sa darating na araw, sapagkat alam namin na ikaw ang kasama namin, ikaw ang gumagabay, at ikaw ang nagbibigay ng lahat ng aming kailangan. Panginoon, salamat dahil alam naming ngayon pa lamang ay nagsisimula ng magbago ang aming buhay. Kapatid, hawakan mo ang iyong dibdib at sabihin sa sarili ko ay, ligtas ko ay malaya ko ay sagana ko ay anak ng Diyos at ako ay pagpapalain. Sabihin mo ito hanggang sa maramdaman mo na bumabago ang iyong pananampalataya. Panginoon, hinihiling ko na lahat ng nakikinig ng panalangin ito ay maranasan ang himala na dumarating. Hinihiling ko na lahat ng nakikinig ay makakita ng kaginhawaan. Hinihiling ko na lahat ng nakikinig ay makaramdam ng pag-asa at makita ang pagbabago sa kanilang buhay. Panginoon, huwag mong hayaang ang sino man na narito ay umalis na walang dalang biyaya, bagkus hayaan mo na lahat ay punuin mo ng saganang pagpapala. Kapatid, isipin mo ngayon ang iyong mga anak na masaya at masigla. Isipin mo ang iyong pamilya na hindi na nag-aalala. Isipin mo ang iyong sarili na nakangiti habang hawak ang katibayan ng bayad sa lahat ng utang. Isipin mo ang iyong tahanan na puno ng liwanag. At pag-asa iyon ang larawan ng bagong simula. Iyon ang larawan ng himala na dumarating sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sapagkat alam naming narinig mo ang aming panalangin. Maraming salamat sapagkat alam naming hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat sapagkat alam naming simula ngayon kami ay hindi nakakapusin, bagkus kami ay mamumuhay ng sagana. Kapatid, ngayon narito na tayo sa pinakatuktok ng panalangin ito. Narito na tayo sa mismong sandali kung saan ang lahat ng ipinanalangin mo ay nagiging totoo. Narito na tayo sa oras na ang lahat ng tanikala ng kahirapan ay nababasag at ang pintuan ng kalayaan ay bumubukas. Kapatid, mararamdaman mo na ang iyong dibdib ay humihinga ng mas maluwag. Mararamdaman mo na ang bigat ay wala na, mararamdaman mo na ang liwanag ay pumapasok sa iyong buhay. Ito ang sandali na matagal mong hinihintay. Ito ang sagot sa lahat ng gabi ng pag-iyak at mga araw ng walang katiyakan. Panginoon, salamat sapagkat sa oras na ito, ipinapakita mo ang iyong kapangyarihan. Ipinapakita mo na wala kang anak na iiwan. Ipinapakita mo na walang laban na hindi mo kayang tapusin at walang problemang hindi mo kayang solusyonan. Salamat, Panginoon, sapagkat ang bawat pusong naniniwala ngayon ay nakakatanggap ng himala. Salamat, sapagkat ang bawat pamilyang naririto ay tumatanggap ng biyayang hindi nila inaasahan. Salamat sapagkat sa mismong oras na ito ay binubuksan mo ang pintuan ng kalangitan upang ibuhos ang kayamanan sa bawat tahanan. Kapatid, sabihin mo ngayon, malakas sa iyong puso, Panginoon, ako ay pinagpala. Panginoon, ako ay malaya. Panginoon, ang pera ay dumarating sa akin. Panginoon, ang himala ay nasa akin. Panginoon, ang buhay ko ay magbabago. Simula. Ngayon ulitin mo ito, paulit-ulit, hanggang sa maramdaman mo ang apoy ng pananampalataya na sumisiklab sa iyong kaluluwa. Naririnig mo ba, kapatid, ang bulong ng Diyos sa iyong puso? Naririnig mo ba ang kanyang tinig na nagsasabing, "Anak ko, dumating na ang iyong oras. Anak ko, hindi na kita pababayaan. Anak ko, punong-puno ka na ng biyaya." Iyon ang tinig ng Diyos na bumabasag sa lahat ng takot. Iyon ang tinig na nagsasabi na hindi biro ang panalangin ito,
kundi totoo at makapangyarihan Panginoon, hinihiling ko na sa bawat nakikinig ngayon ay makaramdam sila ng kakaibang kapayapaan. Hinihiling ko na sa bawat nakikinig ngayon ay makakita sila ng himala. Hinihiling ko na sa bawat nakikinig ngayon ay madama nila ang liwanag na pumupuno sa kanilang paligid. Panginoon, hayaan mong ang bawat deklarasyon ay maging totoo at hayaan mong makita nila ang resulta ng panalangin ito sa kanilang buhay. Kapatid, ngayon gawin mong deklarasyon, isulat sa iyong puso. Ang salitang ito, ang aking biyaya ay dumarating, ang aking utang ay nawawala, ang aking buhay ay nagbabago, ang aking tahanan ay napupuno ng kayamanan, ang aking mga anak ay masaya at ligtas, ang aking kinabukasan ay maliwanag. Ulitin mo ito hanggang maramdaman mo na wala nang makakapigil sa iyo. Ulitin mo ito hanggang maramdaman mo na ang langit ay sumasabay sa iyo. Ngayon kapatid, nakatayo ka sa mismong pinto ng pagbabago. Nakatayo ka sa mismong pintuan ng kayamanan at ikaw lamang ang kailangang gumawa ng hakbang ng pananampalataya, kaya gawin mo ito ngayon. Sabihin mo, Panginoon, ako ay tumatanggap, Panginoon, ako ay naniniwala, Panginoon, ako ay handa sa himala. Ito ang climax. Kapatid, ito ang tuktok ng ating panalangin. Ito ang sandali na hindi mo dapat pakawalan, kaya kumapit ka at huwag mong hayaang mawala ang pagkakataong ito, sapagkat sa mismong oras na ito, ang himala ay bumababa sa iyo. Kapatid, ngayong natapos natin ang panalangin ito, huwag mong isipin na ito ay pagtatapos. Bagkus, ito ay simula ng bagong kabanata ng iyong buhay. Ang panalangin ito ay hindi mo narinig ng walang dahilan, kundi dahil may plano ang Diyos para sa iyo. May dahilan kung bakit sa milyon-milyon na tao sa mundo, ikaw ang nakarinig ng mga salitang ito, at may dahilan kung bakit sa mismong oras na ito ay ramdam mo ang liwanag sa iyong puso at ang kagaanan sa iyong dibdib. Panginoon, salamat sapagkat alam naming ikaw ang gumabay upang marinig namin ang panalangin ito. Salamat sapagkat alam naming ikaw ang nagbigay ng lakas upang manatili kami hanggang dulo. Salamat sapagkat alam naming sa mga salitang aming narinig ay nagsimula ng kumilos ang langit sa aming buhay. Panginoon, ipinagkakatiwala namin ang lahat ng aming kinabukasan sa iyo at naniniwala kaming hindi mo kami bibiguin. Kapatid, huwag mong kalimutan na ang himalang ito ay hindi natatapos ngayon, bagkus ito ay magpapatuloy sa bawat araw na dumarating. Kaya muling ulitin sa iyong puso, Panginoon, ako ay pinagpala, Panginoon, ako ay sagana, Panginoon, ako ay ligtas, Panginoon, ako ay malaya sa lahat ng utang at pangamba. At Panginoon, simula ngayon ang aking buhay ay hindi na kagaya ng dati. Ngayon kapatid, nais kong sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. May komunidad ng mga taong gaya mo na naniniwala na ang panalangin ito ay makapangyarihan. Kaya iugnay mo ang iyong sarili sa pananampalatayang iyon. Isipin mo na libo-libong tao sa iba't ibang lugar ay nananalangin ngayon kasama mo at ang kanilang pananalangin ay nagiging apoy na lalo pang nagpapalakas ng iyong panalangin. Kaya huwag mong hayaan na matapos ito ng walang aksyon. Gawin mong deklarasyon ang iyong pananampalataya. Sabihin mo ngayon, Panginoon, salamat sapagkat natanggap ko na ang aking himala, Panginoon. Salamat sapagkat natanggap ko na ang aking kayamanan, Panginoon. Salamat sapagkat ang aking tahanan ay puno na ng liwanag. Panginoon, salamat sapagkat hindi mo ako pinabayaan. Ulitin mo ito kapatid, dahil sa bawat pasasalamat ay mas maraming pintuan ang bumubukas sa iyo. Kapatid, tandaan mo na ang panalangin ito ay binigay upang maging. And tulay, hindi mo kailangang bumalik sa dating takot. Hindi mo kailangang bumalik sa dating kakulangan, sapagkat simula ngayon ay ibang kwento na ang iyong isusulat. Simula ngayon ay kwento na ng tagumpay. Simula ngayon ay kwento na ng biyaya
at simula ngayon ay kwento na ng masaganang buhay. At kung nais mong palakasin pa ang iyong pananampalataya, huwag mong hayaang matapos dito. Bumalik ka bukas at sa mga susunod na araw, sapagkat bawat araw ay may bagong biyayang ibinibigay ang Diyos. Bawat araw ay may bagong pinto ang bubukas at bawat araw ay may bagong himalang darating sa iyo. Kaya kapatid, huwag mong hayaang mawala ang pagkakataon, manatili ka sa presensya ng Diyos araw-araw. Ngayon, bilang tanda ng iyong pananampalataya, gawin mong hakbang ang pagpapahayag. Sabihin mo sa iyong puso at kung maaari sa iyong labi din ang mga salitang ito. Ang aking tagumpay ay dumating na, ang aking biyaya ay nasa akin na, ang aking kayamanan ay dumarating na, at ang aking buhay ay nagbabago na gawin mong personal. At tunay ito kapatid, sapagkat kapag ginawa mo iyon ay lalo pang titibay ang iyong pananampalataya at lalo pang bibilis ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Panginoon, salamat sapagkat alam naming ang panalangin ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Salamat sapagkat alam naming bawat salitang aming binanggit ay nagdulot ng pagbabago. Salamat sapagkat alam naming ang bawat pamilyang nakinig ay tatanggap ng saganang biyaya. At salamat sapagkat alam naming hindi na muling magiging pareho ang aming buhay. Kapatid, bago tayo magtapos, nais kong ipaalala sa iyo na ang himalang ito ay hindi mo kailangang sarilihin, ibahagi mo ito sa iba. Huwag mong hayaang ang biyayang natanggap mo ay manatili lamang sa iyo sapagkat mas lalo pang dumadaloy ang pagpapala kapag ito ay ibinabahagi. Isipin mo na sa pamamagitan ng iyong patutuo ay may isang kaluluwang mabibigyan ng pag-asa. Isipin mo na sa pamamagitan ng iyong pananampalataya ay may isang pamilyang maliligtas mula sa gutom at kakulangan. Isipin mo na sa pamamagitan ng iyong pagbabahagi ay mas lalo pang lalakas ang iyong panalangin. Kaya kapatid, bago matapos ang panalangin ito, gawin mong hamon sa iyong sarili ang maging ilaw sa iba. Gawin mong hamon ang magsabing, ako ay pinagpala. At dahil dito, ako ay magiging pagpapala sa iba. Gawin mong hamon ang isulat sa iyong puso na ang biyaya ng Diyos ay hindi magtatapos sa iyo, kundi dadaloy sa iba at magpapatuloy sa buong mundo. Panginoon, tinatatakan namin ang panalangin ito sa iyong banal na pangalan. Panginoon, tinatatakan namin ang lahat ng biyayang dumaloy. Ngayon, Panginoon, tinatatakan namin ang lahat ng pagbabago at Panginoon, tinatatakan namin ang aming bagong simula. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal. Salamat sa iyong walang hanggang biyaya at salamat sa iyong walang hanggang presensya. At kapatid, ngayong tapos na ang panalangin ito, huwag mong kalimutan na bumalik muli bukas sapagkat may panibagong biyayang nakalaan para sa iyo. Huwag mong kalimutan na ipahayag ang iyong pananampalataya sapagkat sa bawat deklarasyon ay mas maraming biyayang dumadating. Huwag mong kalimutan na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng kayamanan na inihanda niya para sa iyo. Ngayon kapatid, sabay-sabay nating sabihin sa ating puso at isip ang huling deklarasyon. Panginoon, salamat sapagkat natapos ko ang laban na ito, Panginoon. Salamat sapagkat ako ay nagtagumpay, Panginoon. Salamat sapagkat ako ay pinagpala, Panginoon. Salamat sapagkat ako ay sagana, Panginoon. Salamat sapagkat simula ngayon ang aking buhay ay puno ng himala at kasaganaan